Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, ang mensahe po na nakahanda ngayon ay continuation po ng hindi natin natapos na message last Sunday. Supposedly, meron po tayong 4 na points last Sunday. Natalakay lamang po natin yung 2 puntos. Tinapos po tayo ng oras para matalakay po ang lahat. So, papatuloy po natin ang ika-3 at ika-4 na puntos ng ating pong tinanggap na mensahe na Passover fulfillment. O ang mensahe natin, the proclamation of power and providence, na naka-under itong tinalakay natin last Sunday, the Passover fulfillment. Okay, so bigyan ko lang ng konting recapitulation yung ating pong naunang dalawa. So, pinapakita natin dito kung ano po ang kinalaman at pagkakaugnayan ng Old Testament at ng New Testament. Kung paano natin nakikita at nakikilala ang ating Panginoon Jesucristo bilang katulparan ng plano ng Panginoon para ibigay sa atin, sa mga hinirang ang kaligtasan. So, the typology of Old Testament and New Testament Passover. Kahit hindi na natin pakita dito. Very brief recapitulation lamang ito. So, natalakay natin yung oras. Tama ba? Yung panahon, yung buwan, yung oras, o yung araw at oras kung saan mismo ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Kagaya ng pinagdiriwang po sa Old Testament. Kung tumutugma ba siya. So, pinakita po sa atin yung last Sunday. The month, the day, and the hour. Sa Old Testament, for approximately 1,500 years, pinagdiriwang po ang Passover na in-institute sa panahon po ni Moses. From Moses to Jesus Christ, ang span po, ang gap po ng time na yon ay approximately 1,500 years. So, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, kasama siya sa mga Hudyo na nagdiwang po, nag-celebrate ng Passover bago po siya mamatay. At pinagdiriwang po ito sa Old Testament sa buwan ng Nisan o Abib. Okay? Kahit hindi niya na po sundan yan. Mabilis lang to. Nisan or Abib, the first month of Hebrew calendar as commanded by God. Ito po ay pumapatak sa mga araw po ng Marso, March 15 hanggang April 15. Approximation po yan, mga kapatid. And then sa New Testament, na nakita natin sa Matthew chapter 26 verses 1 to 2. Jesus observed when Jesus was born, when our God was born in this planet Earth, Jesus also observed the Passover that was being observed in the Old Testament. And Jesus died during the Passover celebration. And Jesus, at his death, fulfilled the Passover. And then yung araw at oras, mga kapatid, nakikita natin sa Old Testament na ang Passover ay sineselebrate every 14th day of Nisan. Okay, ang tawag po dyan is Preparation Day, 14th day of Nisan. Sa mga susunod natin pagtalakay, maybe on Sunday, mas hihimayin pa natin yun. Paano nangyayari yun. So, ang sacrifice na tupa
ay pinapatay sa kanilang celebration of Passover every 14th day of the month of Nisan or Aviv, na tinatawag nilang Preparation Day. Pinapatay ito at twilight, takip silim. The sacrificial lamb was slaughtered before the Passover celebration, or yung Passover celebration na pumapatak, mga kapatid, sa Sabbath. Okay, sa rest day nila, the Sabbath, a few hours before the Passover. Okay, and then sa New Testament, nung pinakita natin yung typology ng New Testament, papunta sa pagganap ng Panginoong Jesucristo, nakita natin sa Matthew chapter 27, verses 45 to 50, that Jesus died exactly, namatay ang Panginoong Jesucristo exactly at the preparation day. Friday, the 6th day of the week. Pero pagpapag-aralan yung pagbubusisiin ng mabuti mga kapatid, kailangan mong makita na iba ang bilang ng araw natin kaysa sa mga Hudyo. Okay? Dahil lang sa Hudyo, sundown to sundown. Tayo nagsisimula ang bilang ng araw natin sa 12 midnight. Yung pag-take ng clock na yun ang nagsisimula ng isang araw natin. But then, sa mga Israelita, from sundown to sundown. Okay? So namatay ang Panginoong Jesucristo Friday, Preparation Day, pero ilang oras na lang, magsasabat na rin. Okay? 3 p.m. Friday. And then, pagpatak ng alas 6 ng hapon, sundown, magsisimula na ang Sabat. Eksakto to sa kung paano dinitali ng Old Testament ang kamatayan ng isang sakripisyo. Okay? Kaya sabi dito, a few hours before the Passover or before the Sabbath. Okay? And then, Jesus really died exactly during the preparation day, 14th day of Nisan. And then, yung atin pong point number 2, yung requirement ng sacrifice. Sa Old Testament, the requirement is a year-old, fully grown, male lamb without defect. Okay? Fully grown male lamb without defect. So, titingin sila sa kanilang mga alagang tupa at pipiliin nila din yung the best of the best. Pipiliin nila yung pinakamaganda daw. Male lamb, a year-old, unblemished, without defect. Typology yun ng walang hanggang sakripisyo sa katauhan ni Jesus Christ. He is a male, fully grown, without defect. Okay? Unblemished. Ano ang unblemished kay Jesus Christ? Pinaka-pogi ba siya? Pinaka-macho ba siya? Hindi ganun ang ibig sabihin ng unblemished kay Jesus Christ. Ang without defect or unblemished kay Jesus Christ is, He is, or He was, when He lived in our planet Earth, He lived without sin. Okay? Walang ibang tao na nabuhay sa mundo na kagaya ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya siya naging karapat-dapat ihain bilang sakripisyo para mahugasan ang ating mga kasalanan, because the requirement of heaven, the requirement of God is male, fully grown, without defect. Walang unblemished, walang bahid ng dusit. Okay, hindi nadungisan, walang kapintasan, walang kasalanan. Nag-iisa lang ang ating Panginoon sa ganong kategorya. Okay, making Him the rightful sacrificial of God's sacrificial lamb. Okay, at ngayon, ang pag-aaralan natin, the manner
Tapos tayo sa time, yung requirement, and then the manner. Okay. The manner. Point number 3. Sabi diyan sa Old Testament, kung paano siya ihahain, isasakripisyo, sabi diyan, slaughter, papatayin. Okay? Ang iaalay po, mga kapatid, para sa Israelita ay kailangan patayin. Maybe sa mga susunod na Sunday, papakita natin paano ba pinapatay yung tupa. Okay? Paano ba yung naging costumbre sa Old Testament? Paano pinapatay yung tupa? Sinong pumapatay dito? Sinong pumapatay sa tupa na yon? Ang papatay sa tupa na yun ay mismong may-ari. May-ari ng tupa. Okay? So, sa Old Testament, ang sakripisyo must be slaughtered, papatayin, and sacrifice first before judgment came sa Old Testament. Bago dumating yung destruction sa Egypt nung gabi na yon, mauuna munang patayin ang sakripisyo para sa mga ililigtas. Okay? Nakita niyo yung typology. Mamaya, pag binuklat natin yung New Testament. Anong mangyayari? Anong dapat gawin? Blood must be poured out and shed. Ang dugo ng isang sakripisyo ay kailangan ibugo at ang dugo ay kailangan maipahid, maipahid doon sa mismong hamba ng kanilang tahanan. Iyon ang requirement. Okay? Blood must be shed sa hamba. And then, flesh must be torn. Ibig sabihin, kakatayin talaga yung ano na yan. At kakainin. Kakatayin at kakainin. We can see that in Exodus chapter 12, verses 6 to 10. And then, in New Testament, skip na natin to. In New Testament, yan. Anong pagkakahawig ng Old Testament sa New Testament? Sabi sa New Testament, ang nangyari sa New Testament, the sacrifice, the Lamb of God, sinong Lamb of God, by the way? Si Jesus. Sa Old Testament, merong sacrificial lamb. Ang sacrificial lamb sa Old Testament is a year-old male lamb, fully grown, without defect. Sa New Testament, ang hinihingi ng langit para totally mabayaran na, mahugasan na ang kasalanan ng sanlibutan, specifically ang mga elect. Mga kapatid, pag-aralan niyo yung elect, laging sinasabi dito sa pulpito, mga kapatid, laging nababanggit yung elect, o sa Tagalog ay hinirang. Pag-aralan niyo, mga kapatid, kasi sa ating Biblia, meron pong identity ang mga elect. Merong pagkakakilanlan. Malinaw pong sinasabi sa Biblia ang identity. O sa Tagalog, pagkakakilanlan ng elect o hinirang. Tandaan natin, ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan, huwag kayong magugulat, ay para sa mga elect. Maliligtas pang lahat? Hindi po. And that is the truth. Para sa mga elect. At ang mga elect na pinag-alayan ng buhay ng Panginoon, sinasabi niya sa John, pag kinalkal niyo ang book of John, sinasabi ng Panginoon, I give my life for my sheep. Binibigay ko ang buhay ko para sa aking mga tupa. At makikita rin natin sa John, meron siyang tinatawag na mga tupa at meron siyang tinatawag na hindi niya mga tupa. Okay? Nasa John yun. Hindi lahat ng tao.
At may pagkakakilanlan po ang mga elect sa Biblia. At kailangan niyong maintindihan, mga kapatid, na ikaw mismo, ako mismo, personal, na makikita mong sarili mo na kamukha ng identity ng pagkakakilanlan ng tinatawag ng Panginoon ng mga tupa, ng kanyang mga tupa at ng kanyang mga hinira. Okay? I'm sorry, but that is the truth. Hindi po si Pastor Doy ang nagsasabi nun. Ang nagsasabi nun ay ang sola eskriptura. Wala po tayong kinukuhang ibang paliwanag maliban sa salita ng Diyos. We will not ever na iwa-water down natin to para sumakto lang sa kung anong gusto nating marinig. Hindi po. Hindi natin pwedeng palagnawin kung anong sinasabi ng katotohanan para lang mapanatag tayong lahat na marinig natin kung ano yung gusto lang nating marinig, no? Sinasabi po ng Biblia ang katotohanan. At ang katotohanan po, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo ay na-shed na, na-pour out para sa mga elect. The typology is, mga kapatid, sa Old Testament, para kanino lang ang dugo? Sino lang ang niligtas ng dugo sa Old Testament? Ang mga Israelita. Niligtas pa nito ang mga Ehipto, mga firstborn male child ng Ehipto? Hindi. Doon makikita mo yung typology. The blood of the sacrificial lamb in the Old Testament was poured out and shed, painted in the doorframe of the Israelites. Inutusan pa ng Diyos ang Egypt na magkatay ng sacrificial lamb at ang dugo ipahin sa kanilang mga bahay at sa kanilang palasyo. Nagutos pa ang Lord na gano'n? Hindi. Kaya nung dumating ang destruction, ligtas ang mga pinili ng Diyos. Ngunit napahamak ang ayaw mga sumubaybay, maniwala, makinig sa Diyos. Tama? Yun ang istorya. Okay? But we all know that the sacrificial lamb in the Old Testament is just a temporary sacrifice. Okay? Temporary sacrifice. Bakit? Yung mga naligtas sa pamamagitan ng pinahid na dugo sa hanggan, we know the story, darating tayo dyan, silang mga naligtas sa temporary sacrifice, sila din ang inubos ng Panginoon sa ilang papuntang lupang pangako. Tama? Sa panahon ni Joshua. Okay? Naubos din silang lahat. Bagamat naligtas sila sa panahon ng Passover. Okay? Why? Because the blood that was shed in their doorframes, yung blood na yon, was a temporary sacrifice. What we have today sa New Testament, when the blood of Jesus Christ was poured and shed upon that cross, the typology of door frame, listen very carefully, huwag kayong maapektuhan ng kapaligiran. Pag naintindihan nyo kasi mga kapatid, you will appreciate ano yung kainaman ng plano ng Panginoon. The same, the blood of Jesus Christ, pinako siya sa kamay, pinako siya sa paa. His blood was poured out and shed doon sa kahoy, sa krus ng Kalbaryo. And that blood na naipahid sa kahoy sa Kalbaryo, mga kapatid, is the blood. Not temporary blood. The permanent blood that saved us. If we are among the elect
of God. Ang kapatid, kaya hindi tayo kagaya ng Iglesia ni Cristo, na pagpasok ng Truth and Life Christian Church, nangangako tayo na pagpasok nyo, sabi ng Iglesia, pagpasok nyo ng Iglesia ni Cristo, ligtas kayo. Walang nakasulat na gano'n. Ang nakasulat na naliligtas sa sola Escritura, mga kapatid, ay ang mga hinirang ng Diyos. And Pastor Doy cannot distinguish among you. Hindi makikita ni Pastor Doy sa inyo kung sino ang hinirang at hindi hinirang. Okay? But our personal lives, sa ating personal na pamumuhay, sa ating personal na pag-iisip, sa ating personal na perspective, sa ating personal na pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, makikita mo, mababanhaag mo, matututunan mo na ikaw nga ay anak, pinili, hinirang ng Diyos. May kumpiyansa ko kang ganon? Napakadaming tao sa mundo, mga kapatid. But I'm telling you the truth. Ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos, may kumpiyansa sila. That is the truth. Sinabi yan sa Romans. Okay? Romans chapter 8, 7, 8, 6, 7, 8. Okay? We have the Spirit of God. The Spirit Himself testify within us that we are, child of God. Anak tayo ng Diyos. So listen very carefully. The blood that was poured and shed, and the flesh that was torn. Alam natin ang nangyari sa istorya. Nung pinapanood natin ang pagmahal na araw, yung isang pelikula, The Passion of Christ, na ginawa kay ni Mel Gibson. Actually, Hollywood siya. Pero yung part lang yung part na hinahataw si Jesus Christ ng mga centurion sa praetorium, yung hahatawin siya ng mga yung parang ginagamit pagka mahal na araw, yung ganyan. Kaya lang, yung kay Jesus Christ, may mga sima yun. Yung ginagamit pag mahal na araw, ang kanila, mga pampadugo lang. Yung ginamit kay Jesus Christ ay isang pamalo, mga string siya, na yung dulo nun, may mga sima. Okay? May mga sima na pagka inihataw sa likod ni Jesus Christ, paghataw na ganyan, wasak talaga ang katawan ni Jesus Christ. Okay? Iyon talaga ang nangyari. His flesh was torn. Hindi mo siya makilala. His head, yung ulo niya, mga kapatid, ay sinalpakan ng tinik, ng baging na may tinik. Okay, na ang mga haba nun, 2 inches to 3 inches, sasalaksak sa ganito mo. Okay? His flesh was torn ni Jesus Christ. So, even the manner, yung manner kung paano sinakripisyo, kung paano namamatay, ang mga sacrificial, the temporary sacrificial namin in the Old Testament, ay kopyang-kopya kung paano pinatay ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa Isaiah 53:4-5, paki-set na yung ating verse. Isaiah chapter 53 verses 4-5 says, "Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted." Right? But He was pierced for our transgression. He was crushed
for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, was on him. And by his wounds, we are healed. Okay? The punishment that was meant, the punishment that was meant for us because we are the sinner. Tayo ang makasalanan. Tayo ang nangutang. Dapat tayo ang magbayad sa utang na yun. Okay? Kaya lang napakalaki ng utang natin. Hindi kayang magbayad ng tao sa pagkakautang niya kahit mamatay pa siya. Kahit ibigay pa niya ang buhay niya, hindi niya kayang magbayad. Dahil sa grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng katauhan ng ating Panginoong Kristo, yung utang na hindi kayang bayaran, yung makasalanang katauhan na hindi kayang hugasan ng anuman, ay hinugasan ng buhay, ng dugo, ng sakripisyo, ng laman ng ating Panginoong Kristo. Same thing, doon sa Old Testament, makita natin, in every year, there must be a sacrifice. Okay? But this sacrifice, yung sacrifice na ginagawa sa Old Testament, ang tanong doon, bakit every year, bakit tuwing isang taon ang lilipas, gagawin nila yung sacrifice? May paulit-ulit nilang ginagawa. Tanungin mong sarili mo, bakit yung sakripisyo natin? Bakit ang ating Panginoong Kristo, minsan lang niyang ginawa, hindi na umulit? Bakit? Samantalang sa Old Testament, ang utos, gawin niyo ito, taon-taon, the same. Gawin niyo taon-taon. Bakit? Nasa Hebrew ang kasagutan. The book of Hebrew speaks about it. Ang sabi doon, because the blood of the animal, ang dugo ng mga hayop, ay hindi makakabayad, makakahugas, makakasapat sa requirement ng langit. Ay bakit nila ginagawa taon-taon? Para i-remind sa kanila na dapat may bayad ang kanilang kasalanan. So for thousands of years, ginagawa nila yung taon-taon, but ang kasalanang napapile, ang utang na nalilista sa tindahan, okay, ay hindi nababawasan. Panay-lista lang, panay-lista, walang nabubura dun sa pagkakautang. Okay? But our sacrifice, Jesus Christ, dito sasabi ang inyong pasasalamat dapat. Appreciation is always the result of understanding. Okay? Sasabog ang inyong pasasalamat because Christ died and sacrificed His life, poured out His blood once and for all. Minsan lang at hindi na niya uulitin. Bakit hindi na uulitin ng Lord? Bakit? Bakit inuulit yung Old Testament at ang Panginoong Kristo di na niya ulitin? Because ang sakripisyo na yon ay effective for all eternity. Effective. Ano ibig sabihin na effective? Tunay na nakahudas, tunay na nakabayad ng ating lahat na kasalanan. Kaya naman tayo nagpupuri at nagpapasalamat. Bakit? Because of that kagandahang loob. Because of that grace of God. Kaawaan. Mga kapatid, we can stand here, we can stand in the presence of God. Sabi sa Romans chapter 5, we can approach now, hindi tayong lumapit, diretso,
Wala nang kung ano-ano, wala nang most holy place, wala nang holy place. We can approach now directly. Pwede tayong lumapit ng diretso. We can approach the throne of grace with confidence. Okay? May kumpiyansa ka. Bakit naiintindihan mo? Bakit mo naiintindihan? Because you have the Holy Spirit. And because you have the Holy Spirit, natutunan mo ang katotohanan at ang katotohanan na nagpapalaya sa iyo ay nagiging dahilan upang sumabog ang appreciation mo at magpasalamat sa Panginoon. Dahil kung hindi sa Kanya, kung hindi dahil sa plano niya at hindi sa ginawa niyang sakripisyo, wala tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng magyabangan. Mas magaling ako, mas matalino, mas wala. Wala kang pwedeng ibigay sa langit para makaligtas ka sa kapahamakan. Wala. Ang langit ay may requirement. Ang requirement ay lalaki, unblemished, walang kasalanan. Titingin ang langit sa sanlibutan. Pwede ba si Marlo? Pwede ba si Pastor Boyer? Pwede ba si CJ? Titingnan ang langit lahat. At wala siyang makikita. Nung walang nakikita ang langit para magbayad, anong ginawa ng langit? Ang langit na rin ang nagbigay, nag-supply ng kakailanganin para masatisfy ang gusto niyang mangyari. He demanded righteousness and He also supplied that righteousness sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong pagyayabang mo? Wala tayong naibigay, wala kang naiyambag. Wala tayong naiyambag. Lahat ay grasya ng Diyos. Okay? At ngayon, malaya tayo sa wanggitan ng dugo. And then lastly, point number 4, the effect. Okay, the effect. The effectivity. In the Old Testament, tignan niyo mabuti. Exodus chapter 12, verse 12 to 13. Merong dalawang epekto. Ang kamatayan ng sakripisyo, ang dugo ng sakripisyo. May dalawang epekto. Positive and negative. Tandaan nyo palagi, ang kapatid. Kaya sinasabi ng Lord, once na binitawan na ang salita, gaya ng nangyayari sa atin ngayon, once na narinig nyo ng salita, once na dumaloy na, binitawan na ang mensahe, hindi ito babalik sa Diyos, yung mensaheng binitawan na ito, hindi siya babalik sa Diyos, na hindi nito ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Once na binitawan na niya, magtatrabaho ito. Okay? Magtatrabaho ang message na to. Either, yung message na binitawan, kagaya nitong narinig nyo ngayon, mga kapatid, either, makuha niyo yun, maintindihan nyo, paniwalaan nyo, gawin nyo, at ma-bless kayo, that is the positive result. Or, ang negative result niya, narinig nyo, binaliwala, itinapon, hindi pinaniwalaan, hindi ginawa, at i-destroy kayo ng salitang narinig nyo. Palaging gano'n. Hindi maghihintay. Walang sinabi ang Biblia na pag binitawan niya ang salita, ay maghihintay siya. No? My word will not return to me empty, says the Lord. Gagawin ito kung ano ang nilayan ko kapag binitawan ang salita. Sabi ng Panginoon. So kaya nga, mga kapatid, sa church natin, hindi tayo nagpapakyut. Sa church natin, laging binubulig sila. Listen very carefully. Makinig ng mabuti. Sapagkat pag dumating na ang salita, kapatid, dalawa na ang gagawin nito. Either positive or negative. Yung sakripisyo ng lamb sa Old Testament, anong positive result niya? No destruction.
touch the lives of the Israelites. Sumunod sila, nakinig. Gantong gawin niyo. Sabi ng Panginoon, mamili kayo ng ihahain niyo na sakripisyo, patayin niyo siya, yung dugo niya ialagay niyo sa hamba, pumasok kayo sa loob ng bahay na pinahiran ng dugo yung hamba, para pagdating ng distraction, hindi kayo mamatay. Okay? There was an instruction. Clear instruction. At habang nasa loob kayo, gantong gawin nyo, iluto nyo itong laman ng sakripisyo, ihawin nyo, huwag nyong ilalaga, huwag nyong aadumohin, huwag nyong gawin nyo, ihawin nyo. At pag may natira, sa hindi nyo na kaya ubusin, huwag nyong pababayaan na may matira sa kinabukasan. Sunugin nyo sila. Consume the entirety of the land. Consume. Okay? At ano nangyari sa kanila? Walang distraction na no distraction touch the Israelites, their lives. Wala. Nilagpasan sila ng distraction. But sa kaparehong gabi na yun, mga kapatid, nung dumating ang distraction, ginagamit ito ni Kibuli angel of death. Okay? Yung angel of death na sinasabi niya, nababasa yun dito darating yung angel of death, pero hindi kamukha nung sinasabi niyang description ng angel of death. Ito yung sinasabi ng katotohanan sa angel of death. Pagdating ng angel of death, angel of destruction, mga kapatid, pagdating nito, merong negatibong gagawin ito. Sa mga ayaw makinig, ayaw mag-agree, ayaw maniwala, ayaw sumunod. Anong ginawa niya? In negative, judgment and destruction struck the Egyptians. At least yung kanilang firstborn male. Okay, hindi naman sila lahat, but their firstborn male. Okay, ganun ang nangyari sa Old Testament. Ano naman ang nangyari sa New Testament? Listen very carefully. Magtatapos tayo dito. Sige lang, pakiano na dyan. Yan, New Testament. Sa New Testament, mababasa natin sa John chapter 3, verse 16 to 21. Meron din dalawang resulta. Huwag niyong isipin, mga kapatid, na nung namatay ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay isa lang ang nangyari. At ang nangyari ay positibo lang. Nung namatay ang Panginoon sa krus, huwag niyong isipin na naligtas niya lang ang mga iniran. No? Hindi ganoon. Totoong may positibong nangyari nung inihain ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. At ang positibong nangyari is, there is no more condemnation. Wala nang kapahamakang hinihintay ang mga hinirang ng Diyos. What happened 2,000 years ago at the cross of Calvary ay effective sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kung ikaw ay isang hinirang, napakapalad mo, kapatid. Again, sasabihin ko, hindi lahat ng tao kiniklaim ang pagiging hinirang. Kailangan makita, kung ikaw ay hinirang, kamukha mo ba ang identity na sinasabi ng Biblia sa mga hinirang ng Diyos? Kailangan mong matutunan yon para sa iyong kumpiyansa, para sa iyong kapayapaan ng isipan. Na ikaw ay hinirang. What? The effectivity of Jesus' sacrifice upon that cross of Calvary 2,000 years ago is, kapatid, wala ng condemnation. Hindi ka na hahatulan. Gusto mo ba yun? Wala nang kahatulan. Wala nang impyerno.
wala ng kapahamakan. Ang naghihintay sa'yo, kapatid, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nahugasan na lahat ng kasalanan mo. Nabayaran na lahat ng iyong pagkakautang. At hindi ka na kailanman mapapahamak. Okay? Kung ikaw ay isa sa mga hinirang ng Diyos. Ngunit, at the same time and at the same hour, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na-save na niya sa Kanya, pero kapatid, nananatiling condemned na, nahatulan na ang mga taong hindi kumilala sa Panginoon. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka kung anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Yes, you are free. Malaya ka. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Malaya ka. Pero saan mo ginagamit ang kalayaan na yan? Okay? Sapagkat nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kapatid, ang negative result niya is condemnation, destruction, and judgment sa mga taong hindi kumilala at hindi kikilala sa Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang sinasabi sa John chapter 3, verse 16 to 21. Yan. Anong nasa isip ng Panginoong Jesucristo nung namamatay siya? Mahal niya ang sanlibutan. Mahal niya ang mga pinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama. Ay, namili ang kanyang Ama ng mga taong ibibigay sa Panginoon. Siya ang nagsabi niya, Panginoong Jesucristo. At sa mga binigay ng Ama sa kanya, ang pangako ng Panginoon, wala ni isa man sa kanila ang mapapahamak. Okay? Nabasa niyo ba si John? May mapapahamak pa sa mga taong ibinigay ng Ama papunta kay Jesus Christ? Wala. Okay? Kaya ang nasa isip ng Panginoon ay kaligtasan para sa mga tupa, sa kanyang mga hinirang. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, sino itong mga hinirang na ito? Sila yung mga whoever believes in Him. Lahat mo ng tao naniniwala. Kahit kayo, tingnan niyo ang mundo, ang sanlibutan. Sa tingin niyo lahat ng tao naniniwala kay Jesus? Sa tingin niyo? Hindi. Mas marami ang mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Mapalad ka kung nakikita mo ang sarili mo na naniniwala ka. Sapagkat marami dyan sa labas, marami sa sanlibutan, marami sa mundo ay hindi naniniwala. So mapalad ka kung makikita mo sarili mo na naniniwala ka. Isang sinyales na ikaw ay hinirang ng Diyos. Okay? So that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sino lang ang magkakaroon? Yung mga naniniwala. Okay? Saka na natin pag-uusapan kung ano ibig sabihin ng naniniwala. At least makita natin ang katotohanan. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Okay. Ba't sinasabi niyang pastor? Dumating pala si Jesus Christ para hindi makondem ang mundo. Ay bakit meron pa rin mamamatay? Pero sinabi diyan, o mapapahamak, mapupunta sa infierno. Pero sinabi diyan, God did not send Jesus Christ into this world to condemn the world. Ay ba't pastor may mapapahamak pa?
Okay. But to save the world through Him. Okay. Ang ating Theology 101, yung pinaka-basic natin. Okay. Nilalang ba ng Diyos ang sangkatauhan na may kasalanan? Hindi. Nilalang niya ang sanglibutan na sakdal. Okay? Walang bahid ng kasalanan. Anong nangyari? Because the Bible, tandaan natin ang Biblia ay isang books or compilation of books na may simula at makikita rin natin ang katapusan nito. May simula at may katapusan. Now, sa simula, makikita natin doon na ang tao, pinili niya na mapahiwalay sa Diyos. Tama ba rin? Pinili niya si Adam at si Eve. Nauna si Eve. Pinasa niya kay Adam. Since then, mga kapatid, nung magkasala si Adam at si Eva, meron pa bang ugnayan ang tao at ang Diyos? Theology 101, basic to, basic theology natin. Meron pa bang ugnayan ang tao at ang Diyos? Ano ang kalagayan ng tao since then? Patay. Tama? Wala nang relationship sa Diyos ang tao. Okay? Meron bang isang tao na hindi namatay spiritually? Wala. Lahat ng tao ay patay. Okay? Now, kung hindi darating ang grasya ng Diyos at magliligtas sa mga elect, sa mga hinirang, meron bang makakaligtas sa kapamakan? Kung walang salvation, kung walang grace ang Lord, kung hindi darating ang Kristo, meron bang makakaligtas sa atin? Lahat ng inapo ni Adan at ni Eva, mga kapatid, lahat sila, lahat tayo, fallen creature na tayo. Walang espiritu, walang kakayanang bumalik sa Diyos. Sinasabi ng Romans, listen very carefully. Sinasabi ng Romans chapter 3, walang humahanap sa Diyos, lahat na kanya-kanya, walang humahanap sa Diyos, wala ni isa man. We are all like sheep, have gone astray. Each of us has turned in our own way. Kung anong gusto natin. Okay? Kaya, pakinggan mo mabuti kapatid, baka ang buhay mo, pinapaandar mo sa gusto mo. Para kang tupa na ayaw makinig sa pastor, gagawin mo kung anong gusto mo. Nakakatakot. Merong elect ang Diyos, tupa ang Diyos, na ang gagawin ng tupa nito ay tatawag ang Diyos, He will call you by name, Marlo. Because He knows you. Kilala ka niya. At anong gagawin ng tupa? Sabi ng Panginoon, tatawagin ko ang aking tupa, maririnig niya ang tinig ko, sinabi ba yun? Maririnig niya ang tinig ko at susunod siya sa akin. Sinabi ba yun? Sinabi yun, mga kapatid. Pag nakikita mo ang buhay mo na wala kang pakialam, ayaw mong pakinggan ang shepherd, kung ginagawa mo lang kung anong gusto mong gawin, kabahan ka. Kabahan ka. Because, sabi dito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. 18, whoever believes in Him is not condemned. Okay? Ito yung mga elect, maniniwala sa Kanya, maririnig ang tinig niya, maiintindihan na ang Diyos ang tumatawag at susunod siya sa tinig na yun. Anong mangyayari sa mga hindi makikinig? Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Okay? Bakit already, Pastor? Sinabi na natin,
Theology 101, patay na lahat eh. Ang lahat ng tao, condemned already. Kung hindi darating ang tagapagligtas, lahat tayo, condemned already. Anong senyales na ikaw ay isa sa mga maliligtas? You will hear the voice of your shepherd. Anong boses na yun? Huwag kang maninilip, huwag kang mangangalunya, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan, huwag pupunta sa... Dumiretso ka ng lakad, yun ang mga maririnig mo sa boses ng iyong shepherd. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong boses ang pinakikinggan mo? Pag nakita mo ba ang hubad na larawan, wala mong nagsasabi sa'yo na, masama yan, bawal yan. O nanlalaki ka agad ang mata mo at susundin mo kung ano yung pandarayan ng kaaway. Wala namang nakakakita. Wala naman. Listen very carefully. Mga kapatid, nandun na tayo sa final countdown. Even the famous, most likely, hindi ako Diyos, hindi ko alam ang mangyayari, but I think, most likely, ay mai-elect na president ng Amerika, ay nagsasabi na, o nagpo-prophesy, na pwedeng mangyari ang World War III sa kapanahonan natin. I don't know. Hindi ako nagpe-predict, mga kapatid. Pero ito yung naririnig natin ngayon. Ito yung naririnig natin ngayon. And that's why ang ating Panginoon, masyadong titignan. Ano ang buhay mo? Anong gagawin mo sa pansarili mo? Huwag masyadong titignan yun. Ang Diyos ang nakakaalam ng buhay mo. Ang i-assess mo, tingnan mo sa buhay mo, ako ba ay nakakaunawa? Naririnig ko bang tinig ng shepherd ko? At ginagawa ko ba kung ano yung kalooban ng shepherd ko? Sapagat sa huling araw, mga kapatid, ang aakit lang o magpa-flight lang kung darating ang Panginoon ay ang kanyang mga hinirang. Okay? When Jesus Christ died upon that cross of Calvary, kapatid, hindi lang niya niligtas. Ang sa kanya, tinapos na rin niya ang condemnation ng mga taong hindi kikilala sa kanya. Whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Now, this is the verdict. Light has come into the world. Dumating siya, pinagsigawan siya, kagaya sa Truth and Light Christian Church, pinaliliwanag ng mabuti. Kinakasa natin siya natin. Ito siya. Ito ang ginawa niya. Light has come into the world. But people love darkness instead of light. Because their deeds were evil. Nagtatago ka ba sa dilim? Doble ba ang buhay mo, kapatid? Doble ang buhay mo? Doble ba ang buhay mo? Dito ba sa harapan natin ay holy tayo, righteous tayo, pero pag nakatago tayo, may ginagawa ba tayong kaiba? Listen very carefully. Hindi pwede sa atin, sa mga hinirang ng Diyos, ang lukewarm. Ano yung lukewarm? Malahininga. Anong sabi ng Lord sa malahininga? Isusuka kita. Sinabi ba ng Lord yan? Mga kapatid, wala tayong sinasabi dito na own word ng pastor nyo. Wala po. Yan po ay nakasulat sa Biblia. We cannot be a Christian na mayroong double life o double standard. Na pag nakikita ng tao ay mabuti at pag hindi nakikita ng tao, pag walang nakatingin, ay gagawin,
kung ano yung gusto niyang gawing kasalanan. Light has come into the world. Dumating ang ilaw sa atin. Ibig sabihin, pinagsigawan sa atin ang word, ang katotohanan na mag-i-enlighten, magbubukas sa ating isipan. Listen very carefully. Tingnan mo kung naiilawan ka at hindi ka lumalaban sa katotohanan ng narinig mo. Isang dahilan lang, bakit ayaw mo ang will ng Lord? Isa lang ang dahilan. Bakit? Kasi gusto mo ang will mo. Okay? Kaya ayaw mong sundin ang will ng Lord kasi meron kang sariling will. At hindi maganda yun. Hindi magandang senyales na nakikita mong sarili mo na kumukontra ka sa will ng Diyos. And I'm telling you, mga kapatid, the happiest, the joyful life, the abundant life, the peace that transcends all understanding, yung kapayapaan, yung kumpiyansa, yung katapangan, lahat ay naisusupply lang, mga kapatid, doon sa tunay na nakikinig, tumatanggap, naniniwala, at gagawa ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung pinaghihirapan mo at hinahabol-habol mong kaligayahan na akala mo ay ikaw ang gagawa, natatagpuan lamang sa may akda at nagmamayari ng buhay mo. Pag naniwala ka sa Kanya, the one who holds the manual of your life, alam niya kung paano ka liligaya, Sister Yoli. Tama? Alam niya. Sinabi niya yung Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Huwag kang hahanapin ang wisdom sa iba. Hindi mo makikita sa iba ang wisdom. Makikita mo sa Creator mo. Kung sino ang lumikha sa iyo, hanapin mo sa Kanya. At nangako siya, if you want wisdom, lapit ka sa Kanya, sinabi ng James, at hindi siya magamot. Sasabihin niya sa iyo kung anong dapat mong gawin. Amen? At tiwala ka lang sa Kanya. Okay? Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord. Paano mo pinapakita ang trust na yun, ang tiwala na yun? Ano ibig sabihin ng tiwala sa Diyos? Sabi lang, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Kanya, sa iyong Diyos, sa iyong mandilikha. Paano magtitiwala, Pastor? May tatlong requirement ang pagtitiwala. Number 1, sabi doon, Proverbs 3:5, trust in the Lord. How? With all your heart. Okay? Hindi niya sinabing, with 50% of your heart. No? Ang requirement ng trust sa Lord is, sabi doon, trust in the Lord, number 1, with all your heart. Huwag kang magtitira. Huwag mo sasabihin, Lord, may utang ako. Lord, paano ko magbabayad? Tapos nakita mo si Bombay na darating. Nanginginig ka. Gusto mo nang babayaran. Pero sinasabi mo, nagtitiwala ka sa Kanya. With all your heart. With all your heart. Pakita mo sa Lord na nagtitiwala ka, hinihintay mo siya. Pangalawang requirement, lean not on your own understanding. Huwag kang magtitiwala sa galing mo, sa talino mo, sa knowledge na meron ka. Trust in the
to lean na on your own understanding. Kahit na ikaw ang pinakamatalino, huwag kang magtiwala sa talino mo. Pakita mo sa Lord na maghihintay ka sa Kanya. Number 3 requirement, in all your ways, acknowledge Him. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-i-step nang hindi ka sumasangguni sa Kanya. With all your heart, not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him. At ang resulta, pinangako niya ang resulta. Pag ginagawa mo yan, anak, I will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Itong resulta. And He shall direct your paths. Hindi. Pag nakikita ng Diyos that you really are waiting upon Him, binibigyan mong buo mong tiwala, hindi ka nananangan sa galing mo, at lahat ng panukala mo, sinasangguni mo sa Kanya, ang pangako niya, ipapakita niya ang matuwid na daan. Yan ang nakasulat. Yun ang nakasulat, kapatid. Okay? Yan ang nakasulat. Liligaya tayo kung tutuntunin natin ang plano ng Panginoon sa atin. Hindi tayo maghahanap noon, hihintayin natin ang Panginoon. At ang isa sa pinakamainam na pagsunod sa Panginoon is yung makita niya that you are really waiting upon Him. You are waiting patiently. Naghihintay ka talaga sa Kanya. At alam ng Lord kung naghihintay ka sa Kanya. Alam niya yun. At i-reward niya ang katotohanan ng pagtitiwala at paghihintay mo sa Kanya. Okay. There is positive and negative effect. Okay? Huwag natin isipin. Ligtas na. Naligtas na lahat. Yes? Totoo yun. Totoo, kapatid. Kung isa ka sa hiniran ng Diyos, 2,000 years ago, nung namatay ang Panginoon at binugo niya ang kanyang dugo, kapatid, wala nang babaklas sa kaligtasan mo. Wala na kung hinirang ka niya. Walang sino mang makakabaklas sa kaligtasan mo. Sinabi yan sa Romans 8, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sinabi yun? Wala na. But, be watchful how you live your life. Okay? Tingnan mo yung sarili mo. Ikaw ba yung isa sa mga hinirang ng Diyos na ang buhay ay nakikita mo sumusunod sa Kanya o nakikita mong sarili mo na lumalaban ka sa Kanya at ginagawa mo kung ano ang ayaw niya? Kung ganun ka, malaking sinyalis yun na mapapahama ka. Okay? Diretsahan tayo. That's why naririnig natin ang katotohanan ngayon. Ang katotohanan na yan, kung ating paniniwalaan, kung ating iaagrihan, ating susundin, mga kapatid, yan ang magpapalaya sa atin. Okay? The power of Jesus' blood, Jesus Christ, His cross, His sacrifice, His body, His blood, His death is the fulfillment or the culmination of the Hebrew celebrated Passover. Jesus Christ is the Passover Lamb. Jesus celebrated Passover during His earthly days, but He Himself fulfilled the Passover by His own death. No more yearly sacrifice. No more. Jesus Christ died, poured out His blood, shed His blood once for all. Yun ang kumpiyansa mo, kapatid. Hindi ka kayang tinagin ng anuman sa buhay na ito.
kung naiintindihan mo at tinatanggap mo ang kaligtasan ng galing sa Panginoong Jesucristo. And that's why, every third Thursday of the month, inaalala natin, hindi ang Passover ng Old Testament, kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawin natin ito hanggang sa muli niyang pagparito na ang kanyang mga hinirang ay pagsasama niya at doon na sa kanyang kaharian sa langit, mauulit ang partaking natin ng kanyang ng celebration ng kanyang sakripisyo. Palampakan po natin, mga kapatid. Tayo po ay mananangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa